Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y magsisimula na ng ating pananambahan at inaanyayahan na po ang lahat na pumasok. Purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat na papuri. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pambungad na awitin at susundan ang pambungad na panalangin ni Sister Miles. Sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Atin pong iyuko ang ating mga ulo at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Aming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, sa araw na ito, maging sa bawat araw ng aming buhay, ay amin pong kinakilala ang inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, bilang tugon sa lahat niyong kabutihan sa aming buhay, narito ang inyong mga lingkod. Muli naming ipagkaloob sa inyo ang aming pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, at pagluwalhati sa inyong banal na pangalan. Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyong banal na harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Lord, sa pamamagitan ng dugo ng inyong bugtong na anak, na aming Panginoong Hesukristo, linisin niyo po ang aming mga puso't isipan, nang sa gayon, masaganang dadaloy sa bawat isa sa amin ang inyong mga banal na salita. Ganon din, Lord, kami nagpapasalamat sa hiram na buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin at sa mga oras na ito, Panginoon, amin pong naramdaman ang inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa proteksyon at sa pag-iingat niyo po sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan sa anumang oras at anumang sitwasyon, sapagkat kami po'y naniniwala na ang aming Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Lord,
Dalangin po namin sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Patuloy niyo pong padaluyin sa amin ang inyong biyaya at habag. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na amin pong malagpasan at mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay nababalot pa po ng kalungkutan. Pero Lord, dalangin po namin, Panginoon, comfort us with your love. Muli niyo pong ipanumbalik sa aming mga puso ang saya at galak, Panginoon, sapagkat kagalakan ng aming mga puso na patuloy po kaming maglingkod sa inyo habang kami po'y nag-aantay ng muli niyong pagbabalik. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat ng ito, O Lord. At dalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito na i-bless niyo po ang aming mga gawain. Ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu Santo upang pangunahan po kami sa umagang ito, sa amin pong manunugtog, sa amin pong mga mang-aawit, sa mga mananayaw, at sa taong inyong gagamitin upang ipaabot sa amin ang inyong mga banal na mensahe, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu Santo, na sa umagang ito, Panginoon, tanging kalooban niyo lamang ang masusunod. Maraming salamat po, aming Ama, purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, sa Panginoon. Sabihin po natin sa ating mga kapatid, nagagalak ako na makita ka ngayong araw na to. Kagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't ako ang katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindah, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikipot, paa ko'y nagtsatsatsang, mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla, lumulundag pa sa tuwang, sumasaya, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Saya, saya, saya! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Saya, saya, saya! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Tunay ngang sabi nga sa kanta na si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Kaya napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Palakpak mo natin ang ating mga kamay at magpuri sa Kanya. Sa bawat umaga kay ganun, simulang magpuri
Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Wala sa labi kong magpupuri. Wala sa labi kong magpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may babantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyo may babantay. Sa bawat umaga kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko'y magpupuri. Mula sa labi ko magpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may babantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyo may babantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko magpupuri. Mula sa labi ko magpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may babantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyo may babantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may babantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw kumilos at gumabay. Wala sa iyo may babantay. Wala sa iyo may babantay. Wala sa iyo may babantay. Amen. Tunay ay napakasarap na magpuri sa inyo, Panginoon, at walang makapabantay sa inyo, Panginoon.
Panginoon, ay para sa iyo. Sa iyo ako lalapit, dadalhin ang iyong pag-ibig.
ang tapat sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga awitin namin, Panginoon, at inaalay namin to sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga mensahe na aming kinikip, Panginoon, sa kantang awit, sa inyong awitin, Panginoon. Na aming dadalhin kahit saan kami mapunta, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang aming sandigan, Panginoon, sa lahat ng aming pagsubok sa buhay, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Andiyan ka palagi para sa amin, Panginoon, at niyayakap mo po kami ng inyong Holy Spirit, Panginoon. Ikaw po ang nangunguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa iyo lamang po kami, Panginoon, lubos na nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon. Dinadakila ka po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pananambahan. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating mga pasasalamat at patotoo. Sino po ang nais magpasalamat at magpatotoo? Ben, sabi ko, di na ako iiyak. Pagpasensyahan niyo na po, on behalf po ng family po namin, kasi si Papa ako daw magtumayo dito eh. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng dumalo po, tsaka pumunta po sa lamay po ni Mama hanggang sa last day. Salamat po sa lahat ng tumulong at naging part po kayo ng journey ni Mama. Kanina ang saya-saya. Sabi ko, sana nandito si Mama kasi saya mag-praise kay Lord, di ba, kapag buo kayong family. Pero naisip ko rin na mas masaya siya doon dahil katabi niya si God, si Jesus, na nagpupurit, nagpapasalamat. Kaya sabi nga sa kanta, salamat Lord, salamat sa iyong ginawa. Kasi sobrang in-extend mo pa si Mama hanggang sa pinaka kapiranggot na lakas niya, pinahiram niyo siya sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Alam niyo po kung gaano nagpapasalamat si Mama sa inyong mga buhay araw-araw. Kasi lagi niyan sinasabi, ramdam na ramdam kayong prayers niyo, yung lahat. Kaya na-extend siya ng na-extend. Tsaka yung provision, sobra po kami nagpapasalamat sa Panginoon sa mga ginamit niya pong tao para mapaggamot, tsaka ma-extend yung mga kailangan ni Mama. Kaya, Lord, kayo na po ang bahala. Maraming pong salamat sa inyo. Sa Diyos po ang papuri. Magandang umaga po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon kasi kaninang 3:00 ng madaling araw, ginising po ako ng napakalakas na kaba na kung saan bumangon ako, umiikot yung paligid. So, ang ginawa ko, umupo ako, tumungo ako at nag-usal ng panalangin at after noon, bumaba ako at uminom ako ng mainit na tubig. Nag-BP ako, medyo mataas yung BP ko. At ang ginawa ko, sabi ko, Lord, may gawain ngayon. Pag mo ipaintulot na may masamang mangyari sa akin. Kasi gusto kong gamitin mo ako. Kahit sa simple lang pamamaraan, gagampanan ko. Kaya pumasok sa isip ko, naghiwa-hiwa ako ng isang butil na malaking bawang, nagay ko sa kutsara, tapos uminom ako ng maligamgam na tubig. So, after noon, medyo nawala yung pamimingi ko, yung sasabog yung tenga. So, ngayon, umupo ako, nagbasa ako ng Bible, and then, nakita ko doon yung pinag-aralan namin kanina, kung saan, medyo hawig doon ang nangyayari sa buhay ko. Hindi ko naman iniisip na maging ay tanyag, pero ang intensyon ko po sa paglilingkod sa Panginoon, makapagbigay ako ng kapurihan sa Kanya. Kung kaya, kahit sa maliit na bagay, ginagampanan ko ito. Kaya kanina po, after nun ako uminom, noong hiniwa yung bawang, and then uminom ako ng maligamgam na tubig,
So, nakaramdam ako nung medyo ginhawa sa aking pandinig. Bumalik ako sa taas. Humiga ako na medyo naka-elevate yung yung ulo ko. Para sa ganon, hindi bumalik yung presyon ko. And then, alas 4, bumaba na ako, nag-BP ako. 140/70 yung aking BP. Nung alas 4 na. And then, nagpakulo akong tubig, naligo ako. Bago ako naligo. So, yun po, nakita ko na napakabuti ng Diyos sa atin. Hilingin lang natin at tiyak po na ipagkakalob sa atin ng Panginoon yung nais natin. Kahit anong nararamdaman natin, basta ipagkatiwala natin sa Panginoon yan, tiyak na alisin ng Panginoon yung mga hadlang para tayo ay hindi makapaglingkod. Kaya kailangan natin lang tiyakin na yung ating commitment sa Kanya, gagawin natin. So, ang kapurihan po ay para sa Panginoon sapagkat siya po ang nararapat natin purihin sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Gaya nung kanina na ating pre-service prayer na kung saan yung talata ay angkop na angkop, ay talaga po namang ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Huwag lang tayong kabahan, huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Kaya po, purihin natin ang Panginoon. Nagpapasalamat po sa Panginoon kasi nung last Wednesday po may pinuntahan po akong event sa BGC doon po sa work ko, and nagpapasalamat po kasi pinakaingatan niyo po ako nung papunta doon kasi umulan, nakamotor po ako noon. Tapos ganun din po sa mga opportunities na pinagkaloob ni God kasi grabe ang dami ko pong na-meet doon ng mga CEO and coaches, and ang dami ko natutunan kaya grabe po. Tapos nagkaroon din ako ng connection sa dalawang coach which is Christian din siya. Tapos sabi niya sa akin, isa daw ako sa answered prayer niya kasi nung na-meet niya ako, may gusto siyang aralin which is ako lang daw yung tumugon sa kanya. Kaya grabe, sobrang thankful ako kay God. Ganun din sa upcoming January, meron silang session na about sa public speaking which is ini-invite niya rin ako for free. Kaya grabe po, sobrang thankful ako kasi ang daming taong nagbabayad para doon na mahal. And ako in-invite niya lang ako ng libre. Kaya sobrang thankful po kay God sa opportunities na yan. Meron pa po ba? Kung wala na po, inaanyayahan ko na po si Pastor Jan para po sa pastoral prayer. Tayo po mga kapatid ay lalapit sa Panginoon sa pamagitan ng ating pananalangin. Atin pong iyo ko ang ating mga ulo, tanda po ng ating pagpapakumbaba sa Diyos, sapagkat ang mapagpakumbabang puso ang siyang itinataas ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na napakabuti mong Diyos sa amin. Kung kaya kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, at humihingi po sa iyo kami ng iyong pagpapatawad sa kabila ng aming mga pagkukulang. Sapagkat, Panginoon, kung hindi kami magpapalinis, hindi mo matutugon ang aming mga panalangin. Kaya, O Diyos, salamat sa pangako mo na kung kami lamang ay maghahayag ng aming mga kasalanan, Ika'y Diyos na tapat at banal na kami patatawarin mo, lilinisin sa lahat ng aming makarumihan. Kaya, O Diyos, sa mga oras na ito, inaangkin po namin na ang kalinisan at ang pagpapatawad mo ay amin ang natanggap. Kaya narito kami, Panginoon, sa iyo namin itinataas ang buhay ng bawat isang naririto upang aming maranasan ang iyong banal na presensya sapagkat ikaw lamang ang Diyos na siyang aming kadluan ng lakas, kagalakan, at kapayapaan ng aming mga buhay. Ama, sa umagang ito, tinataas ko po sa iyo ang gawain ito na naukol sa banal mong pangalan. Ang kami, O Diyos, ay sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Inaasahan po namin, Panginoon, na lahat kami ay pinuspos mo ng Santong Espiritu at handa kami makapakinig ng iyong mensahe na ihatid sa amin ng iyong lingkod na si kapatid na Beron. Salamat po, O Diyos, sa kanyang buhay. Gamitin niyo po siya mightily sa gawaing ipinagkatiwala mo sa kanya. Gayon din ang kanyang sambahayan ay patuloy na pagpalain. Ingatan sa lahat ng oras at ipagkaloob ang lahat ng kinakailangan nila. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos mo sa buhay ng aming kapatid na ito. Ama, itinataas din po namin sa inyo ang buhay ng aming tagapanguna, ang kanyang pamilya, si Pastor Bert, Panginoon. Alam po ninyo ang naganap sa kanilang buhay,
sila po ay iniwan ng kanilang minamahal sa buhay ni Sister Joy. Dalangin ko po sa iyo, O Diyos, na ang pamilyang ito, Panginoon, ay bigyan niyo po ng kagalakan na nagmumula sa inyo. Ang pag-ibig mo, ang kapayapaan mo, at ang kagalakan mo, O Diyos, ay laging lagi na lang sukman nila, Panginoon, upang sa ganon, ay tunay nga po na maranasan nila na ikaw na Diyos ay tunay na nagmamahal sa bawat isa sa amin. At gayon din, Panginoon, ang mga pangangailangan nila sa araw-araw ay patuloy niyo pong ibuhos sa pamagitan ng iyong kapangyarihan na kung saan, O Diyos, ang paglilingkod ng aming tagapangunang ito ay tunay nga po na nakapagbibigay sa inyo ng kapurihan at kalulhatian. Lagi naming tinatagubilin sila sa iyo, Panginoon. Palakasin niyo po ang lupang katawan ng aming tagapanguna, si Pastor Bert. Lagi niyo po sa samahan, lagi pong iingatan, ibigay ang malakas sa pangatawan, magandang kalusugan, at maraming taon pa ng paglilingkod sa inyo ang maranasan niya, Panginoon. Langin ko po ang kanyang mga anak, kanyang mga apo, patuloy na kapayapaan, kagalakan, sa kabila ng kailang pinagdaraanan, Panginoon, ay iparanas po ninyo sa kanila ang kagalakan kaloob mo, sapagkat wala kaming inaasahan na makatutulong sa kanila kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa pamilya ni Pastor Bird. Ganyan din po naman, tinataas namin sa iyo ang buhay ng mga kabataang ito na nasa iyong banal na harapan, Panginoon. Ang mga kabataang ito, O Diyos, ang iyong maging instrumento upang magpatuloy sa paglilingkod sa inyo sa darating na mga panahon, sapagkat sa kanila nakalaan ang magandang kinabukasan ng kanilang mga magulang. Kaya, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, pagkalooban niyo po sila ng lahat ng mga karunungan, katalinuhan, na sa ganon maging pangunahin sila sa eskwelahan kanilang pinapasukan. Panginoon, idunulog namin sila sa iyo. Samahan niyo po sila sa araw-araw. Laging ingatan at ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga kaalaman, karunungan na nagmumula sa iyo. Langin ko rin po ang kanilang mga magulang. Ingatan mo sila sa kanilang paghahanap buhay. At ang mga kabataan ito ay maging kagamit-gamit sa ministeryo ni pagkakatiwala mo sa kanila sa darating na mga panahon. Pagpalain niyo po, ingatan, lagi pong palakasin, ilayo sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdamang umiiral sa mundong ito. Dalangin ko rin po na sila ay lalaki at magkakaisip ng may banal na takot sa inyo upang maglingkod sa inyo ng may katapatan at higit sa lahat makapagbigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po sila lahat sa kanilang mga gagawin, sa kanilang mga planuhin ay magkaroon po ng katuparan sapagkat tunay, O Diyos, na tawa ng paplano, ngunit kayo nagpapatupad nito. Gayon din naman po ang mga anak, ang mga magulang na ito na kanilang pag dinudulog sa inyo ang kanilang mga anak. Patuloy na ingatan, ibigay ang kalakasan ng lupang katawan sa mga anak nila at lalaki sila na mayroong banal na takot sa inyo at magiging kagamit-gamit ang mga buhay nila sa paglilingkod sa iyo. Purihin ka, Ama, sa buhay ng mga batang ito. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga gawaing naukol sa inyong banal na pangalan, ang ministry ng iglesyang ito, Panginoon. Dinadalangin ko po ang bawat leader ng ministry, Panginoon, pagkalooban niyo po sila ng mga kaalaman, karunungan, katalinuhan na magagamit nila upang mapaunlad nila ang ministeryong ipinagkatiwala mo sa kanila. Dinadalangin ko rin po, O Diyos, ang lahat ng mga pangangailangan ng iglesyang ito, Panginoon, ang mga leader ng lahat ng ministry, Panginoon, ay pagkaisahin mo sa isang layunin upang paunlarin ang iglesyang ito, mayangat ang pangalan ng aming Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanilang mga gawa, kanilang mga iniisip, sa pamagitan ng kanilang mga hanap buhay, ay magamit nila ito upang ikay maparangalan at makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Umaasa rin po kami, Panginoon, ng iglesyang ito ay tunay nga po na magsisilbing ilaw, asin, ng lugar na ito upang sa ganun maraming kaluluwa ang maingganyo o mahikayat na manambahan sa iglesyang ito sapagkat tunay, O Diyos, ng iglesyang ito ang instrumento mo at pinapakita mo, Panginoon, na magiging matatag, matibay ang mga mananampalatayang naririto, Panginoon, gaya ng pangalan ng iglesyang ito, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat lugar sa lugar na ito, Panginoon, ang lahat ng subdivision dito, Panginoon, ay hipuin niyo po ang puso ng mga tao at tunay nga po na ang mga tupang tinawag mo ay manumbalik sa inyo at magpagamit muli
sa gawaing ipagkatiwala mo sa kanila. Inaasahan din po namin, Panginoon, na ang iglesyang ito ay gagamitin mo upang lahat kami na yung tinawag upang maglingkod sa inyo sa lugar na ito, ay tunay nga po na magsilbi kami na asin at ilaw sa pamagitan ng aming mga buhay at gayon din po sa aming mga kinikita at mga hanap buhay, Panginoon. Maging mabuti kaming tagakatiwala nito upang sa ganon ay makatulong kami sa maliit mang kapamaraanan upang paunlarin ang iglesyang ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na ipong ginagamit upang ang iglesyang ito ay tunay nga po magpatuloy sa pagpapahayag na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay tunay nga pong tapat sa kanyang mga pangako. Kaya Ama, salamat po ng marami. Itinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa ibayong dagat, nagsisipaghanap buhay, upang sa pagpapaunlad ng kanilang mga buhay, Panginoon, dalangin ko po ang proteksyon mo, ang maranasan nila, at ang mga kalakasan ng lupang katawan, Panginoon, ay pagkaloob mo upang magampanan nila mga tungkulin na kanilang gagampanan doon. Dalangin din po namin ang aming mga tagapanguna sa bansang ito, Panginoon. Dalangin namin na magkaisa, magkaroon ng mga pangitain kung paano nila mapapaunlad ang bansang ito ng may kapayapaan, nagkakaisa at mayroong pag-unlad hindi lamang sa economic kundi ang mga tao ay tunay na mabago at kilalanin ang tunay na Diyos na dapat nilang paglingkuran. Kaya masalamat po sa buhay ng aming presidente kung saan nagsisikap na gawin ang pinakamainam para sa aming bansa. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan na makagagawa ng pinakamabuti sa lahat ng aming iniisip, lahat ng aming gagampan ng gawain, Panginoon, ay magkaroon ito ng katagumpayan sapagkat ikaw yung Diyos namin na pinagkakatiwalaan na ito nga po. Na nangako na kung kami lamang ay mananatili sa inyo at ang mga salita mo ay mananatili sa amin, ano man po ang aming hihilingin na ito ipagkakaloob mo. Kaya Ama, inaasahan namin at nakatitiyak kami na ang mga panalangin idinulog namin sa inyo sa magang ito ay tunay nga po ang aming nakamtana sapagkat ikaw yung Diyos na nangako nito. Kaya Ama, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Manatili po tayo nakatayo at buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Ganito po ang sinasabi. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Purihin po ang kanyang mga salita. Maaari na po tayong umupo at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig na mensahe ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Sister Beron. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Beron. Salamat, Sister Jen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga katiwala ng Diyos. Okay, lahat po tayo rito ay katiwala ng Diyos. Pinagkaloob niya tayo, no, na maging katiwala ng kanyang mga salita. At kailangan, ang pagiging katiwala natin yan ay maging maganda ang pangangasiwa natin sa ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ating topic. At ito nga po ay ang stewardship. Sa Pilipino po, ito ay pangangasiwa o pamamahala. Pag sinabi naman po nating steward, ito naman po ay katiwala. Di ba? Katiwala tayo ng mga pinagkaloob ng Diyos sa atin. At ang ating tema sa umagang ito, ano ang pangunahing sangkap ng isang katiwala ng Diyos? Hindi po tayo basta pinagkatiwalaan lang. Kailangan meron po tayong qualities o meron tayong requirements para maging isang ganap na katiwala. At ang title ng ating pag-uusapan sa umagang ito, ang tapat na katiwala ng Diyos. Yung ating text ay makikita sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 2.
Binasa na po ng ating kapatid sa wikang Tagalog, kaya naman ngayon ay sa wikang Ingles ko babasahin. Ganito po ang nakasaad. So then, let us be regarded as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. In this case, moreover, it is required of stewards that one be found faithful and trustworthy. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming sandigan, ang aming pag-asa. Kaya naman po, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali. May naisip kami, nakapagsalita kami, nakagawa kami ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyong paningin. Patawarin mo po kami, Panginoon, pakalinisin mo ang aming puso, ang aming isipan, nang sa gayon ay maging karapat-dapat kami sa iyong paningin. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na patuloy mong pinadarama sa amin. Kaya naman po, minsan pa, Panginoon, muli mo akong tulungan, Panginoon. Itago mo ko sa iyong likuran upang ang makita at marinig ay ikaw at hindi ang inyong lingkod. Maraming salamat po, Panginoon. Bigyan mo ko ng kaalaman, ng karunungan, upang maipahayag ko ng maayos ang iyong mensahe sa umagang ito. Sapagkat kung saganang akin lamang, Panginoon, ay hindi ko ito magagawa. Subalit ikaw, Panginoon, ang siyang may alam ng lahat. Kaya sa iyo lamang ako umaasa. Nananalig, Panginoon, na ako'y muli mong tutulungan. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Ito ay sinasamo ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, patuloy po tayo sa ating gawain ngayong umaga. At napagaganda ng mga katiwala ng Diyos. No, maganda na mga nagwagwapuhan pang mga katiwala ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Isang pagpapatunay po yan na naririto ngayon upang mapatunayan sa ating Panginoon na tayo talaga ay lingkod niya at katiwala sapagkat andito po tayong lahat upang makinig ng kanyang mensahe. Kung babalikan po natin yung Genesis chapter 2, verse 15, nakasaad po doon. Ganito po yung nilalaman. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sa makatwid po, nang likhain ng Diyos ang lahat ng ito, lahat ng tinatamasa natin ngayon, ipinagkatiwala po niya sa tao. 'Di ba? Na dapat itong ingatan at pagyamanin. 'Di ba? Sa atin, in-entrust ng Panginoon ang lahat ng ito. Maging ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay ipinagkatiwala niya. Kaya naman, kung babalikan po natin yung kagandahan ng kapaligiran noon, talaga namang napakaganda. 'Di ba? At isa nga po sa may pagmamalaki natin na 8 wonders of the world ay yung pong Banawe Rice Terraces. Nakita nyo na ba yung original na Banawe Rice Terraces? Sino na po ang nakakita? Wala pa? Okay, no? So gusto nyo bang makita? Ayan po. No? Ayan po yung original na rice terraces. Hindi ba't napakaganda? Yan, di ba? Ang ganda-ganda ng rice terraces na yan. Alam nyo ba na ang rice terraces ay ginawa yan ng mga ninuno nating ipugaw? Wala pa pong modern technology noong araw. Wala pang mga laptop, computer, lahat. Wala pang mga machine. Kaya yan ay ginawa po yan ng mano-mano ng mga ninuno nating ipugaw, no? Okay, kung nung bata pa kasi ako merong pelikulang Banawe Rice Terraces,
talagang sila yung humubog niyan, no? Lumikha niyan sa tulong ng Panginoon. Inilagay sa isip nila kung papaano gagawin yan. Diba? Napakaganda. Pero nakakalungkot po, sa ngayon, eto na po ang itsura ng rice terraces. Ayan na po. Wala nang green. Diba? Unti-unti nang nasisira yung pamana sa atin. Ano na ang nangyari? 'Di ba? Ano na yung yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Subalit hindi lang naman 'yan ang nasisira marami pa. Marami pang ibang mga nasisira na bigay sa atin ng Diyos. Yung mga natural resources natin, mga likas na kapaligiran natin. Kaya naman, meron tayong dinadanas na mga problema. Kasi nga, nasira na yan. Yung mga iba pang mga magagandang tanawin na ibinigay sa atin ng Diyos. Okay na po? Ayan, di ba? Okay. So, ano na yung nangyari sa atin? Ano na yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos? No? Okay. Pero ngayon, hindi naman tayo gaano magpo-focus sa kapaligiran, no, sa mga nasirang kapaligiran natin. Ang ipo-focus natin ngayon ay yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Kumusta na ba ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? No, i-assess ba natin yung buhay na ibinigay sa atin? Kumustahin nyo, magkaroon tayo ng life check, no, sa buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kasi ang buhay na yan, ang pinaka mahalagang ibinigay sa atin ng Diyos. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, maging sa unang panahon, meron tayong tinatawag na mga business. Yung mga mayayaman sa atin, may mga business. Nung unang panahon, katulad nga ng pinag-usapan namin kanina, si Boaz, napakalaki ng kanyang lupain. Di ba? Okay, so dahil malaki yung lupain niya, humanap siya ng katiwala. Magmamanage nung kanyang business. Maging sa panahon ngayon, ang mga businessman talaga namang may mga katiwala yan. Okay? So ano nga ba ang ibig sabihin ng steward? Ito po ang ibig sabihin ng steward. The steward doesn't own the business, but he was entrusted with the success of the business and for the benefit of his master. No? Alalahanin natin na tayo'y katiwala lamang dito sa mundong ito, hindi po natin pag-aari. Ang lahat ng yan ay pag-aari ng Diyos. Maging ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Ibinigay sa atin yan, di ba, ng ating Panginoong Diyos. Kaya pag sinabi natin katiwala, huwag mong ariin yung bagay na hindi sa iyo. Alalahanin mo na merong nagmamay-ari niyan. Okay. It is one when actively directs affairs, or in short, manager. Manager ka lamang ng buhay mo. So paano mo pangangasiwaan ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? At inaasahan ng master natin ang return of investment. Di ba? May return yan. Hindi pwedeng wala. Di ba sabi nga doon sa parable, di ba? Alam mo na ako ay umaani, di ba? Bakit hindi mo man lang ininvest yan, yung ipinagkatiwala sa iyo? So kailangan merong return of investment ang ating master. So doon sa ating ibinigay na kahulugan, yung business, palitan po natin yon kasi hindi naman po tayo doon magpo-focus. Palitan natin yung business at i-relay natin sa buhay ng bawat isa. Yung buhay ko, buhay nyo, buhay natin na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kumusta na ba ang ating buhay? No? Umunlad ba yan?
lumago, nagkaroon ba ng pagbabago, lalo na sa espiritual na pananaw? Umunlad ba yung buhay natin? Diba? Bilang katiwala ng Diyos, merong requirements ang Diyos. Ayon nga doon sa doon sa ating teksto, verse 2, in this case, moreover, it is required of stewards that one can be found, faithful and trustworthy. Kailangan daw makita ng Diyos yung katapatan natin at yung mapagkakatiwalaan tayo. Sa Tagalog, ang sabi, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So, requirement yan. Ano yung requirement na yan? Number 1, kailangang maging faithful. At number 2, kailangang maging trustworthy tayo. Okay? So, saan ba tayo kailangang maging tapat? No, ano-ano ba yung mga bagay na dapat tayong maging tapat? Una, na ipinagkaloob sa atin na dapat tayong maging tapat, yung dapat nating maging katapatan ay ang sa ating Panginoong Diyos. Diba? Kailangan tayong maging tapat, walang iba kundi sa ating Diyos, sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Pangalawa, kailangan tayong maging tapat doon po sa ating mga partner sa buhay. Diba? Kailangan maging tapat po tayo. Isa lang ang kailangang maging partner natin sa buhay. Walang number 1, walang number 2, no? Kailangan maging tapat tayo. Yung number 1, doon sa kayamanan at pera na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kailangan pong maging tapat tayo dyan kasi hindi naman po sa atin ang galing yan. Lahat ng tinatangkilik natin, lahat ng nasa atin ay nasa Kanya. Kaya naman, kung ano yung para sa Diyos, ipagkaloob natin, ibigay natin. Sabi nga, kapag ikaw ay nagtapat, lalo't lalo na sa pera, sa kayamanan na ibinigay sa ng Diyos, ay patuloy yung pag-unlad. Okay? Pangalawa, yung sa partner natin sa buhay natin. Diba? Kailangan tayong maging tapat sa isa't isa. Kung ikaw ay babae, kailangan isa lang ang asawang lalaki. At kung ikaw naman ay lalaki, ang asawa mo dapat ay isa lang. Diba? Okay. Next ay yung sa ating ministry. Okay. No? Lahat tayo ay may ministry. Diba? So, kailangan maging tapat tayo dyan sa ministry na ating kinabibilangan. Okay? Kasi, ang sabi sa nabasa ko sa Bible, marami ang tinawag, subalit ilan lamang ang pinagkalooban ng ministry. Sa bawat aspeto ng buhay natin, no, marami pa tayong dapat maging tapat sa buhay natin. Mga sample po lamang yan. Sa bawat aspekto ng buhay natin, kailangan tayo ay mapagkakatiwalaan at tapat. Diba? Kasi kung hindi tayo mapagkakatiwalaan, wala nang magtitiwala sa atin. Okay, sa Bible, meron akong kinuha o nabasa sa Bible na isang character ng mga sa Bible na pwede nating maging modelo o huwaran sa pagiging matapat na lingkod ng Diyos. Marami naman dito, no, marami talaga na mga character Bible na talagang tapat at mapagkakatiwalaan. Subalit, isa lang po yung kinuha ko. Ito po ay ang buhay ni Haring David. Kilala naman po natin si Haring David. Di ba? Ayan. Si David po, ayon sa awit, chapter 78, verse 70, ito po ang sinasaad. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pa hinugot. Isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Sa wikang Ingles po,
He chose his servant David, calling him from the sheep of pens. Di ba? Okay, si David, kung ating pag-aaralan ng kanyang buhay, bata pa po ay pinili na siya ng Diyos. Ayan. Bilang lingkod ng Diyos, pinili siya. No? Paano siya pinili? Maging si David at tayo ay pinili ng Diyos. Okay, number 1, pinili ng Diyos si David. Siya ay handpicked by God. Pag sinabi po nating handpicked by God, personal na pinili talaga siya ng Diyos para maging lingkod niya. Di ba? Bilang pinili ng Diyos, binigyan si David ng isang gawain o task. Hindi naman kasi porke pinili ka, okay ka na. Meron ka pa ring gawaing ibinigay. At ang unang gawain niya ay yung maging pastol siya ng kawan ng tupa ng kanyang ama. Si David nung naging pastol ay 12 years old lang. Imagine nyo, napakabata pa niya. Di ba? Pero confident siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Bakit confident si David? No? Kahit na kasi kapag ikaw ay isang pastol at halimbawa ang kawan mo ay 100 na tupa. So napakalaking ano niyan. Sa edad niya, no, paano yung gagawin niya? Ang daming kalaban ng mga tupa. Di ba alam naman nating lahat yun, na talagang kapag hindi mo binantayan, lalapain yan ng mga mababangis na hayop. Bakit siya confident? Kasi alam niya na siya ay kasama niya ang Diyos sa kanyang pamumuno sa kawan na yan. Kung babalikan natin yung awit 23, no? Ano ito, yung Shepherd's Call, noong ating napag-aralan noong nakaraang buwan na. Ito ay isang awit ni Haring David. Sabi ni Haring David, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So buong tiwala siya, no? Confident siya na hindi siya pababayaan ng Diyos dahil siya ay pinili. Tayo rin, mga kapatid ko sa Panginoon, confident din tayo dahil tayo ay pinili ng Diyos at sasamahan niya tayo saan man tayo pumunta, anuman ang ating gawin. 'Di ba? Kasi tayo ay handpicked by God. Pinili tayo ng Diyos. At kung babalikan natin yung awit chapter 23, hindi na po natin iisa-isahin yung mga verses na yon kasi na ano na po natin yan, natalakay na po natin yan. Basta ang summary ng awit 23, andun na lahat, no? Protection, guidance, pagpapala, lahat na po nandoon sa awit chapter 23. Okay. Dahil sa pagsama ng Diyos kay Haring David, dahil siya ay tapat at lingkod niya, maging tayo ay tapat at lingkod niya, prinomote siya ng Diyos. Promoted by God. Ayon doon sa awit, chapter 78, verse 71, ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop nang maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos. Di ba? Kung dati ang pinamumunuan ni Haring David ay kawan ng tupa, ngayon ang pinamumunuan niya ay ang bayan ng Diyos at ang Israel. Prinomote ng Panginoon si Haring David. Naging hari siya ng bayan ng Israel. Ngayon, nung naging hari siya, lalo siyang naging tapat. Lalo siyang naging mapagkakatiwalaan. Alam niyo ba na bawat hakbang ni Haring David ay nananalangin siya? Lahat ng gawin niya, sinasangguni niya sa Diyos. Di ba? Dapat ganun din po tayo. Di ba? Bawat hakbang natin, bawat gawin natin, kailangan tayo ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos. At isa sa panalangin ni Haring David, sabi niya sa Diyos, saan ako pupunta? Sabi niya. At siya naman ay sinagot ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sa Hebron ka pupunta. Okay? Kaya nga doon sa 2 Samuel chapter 2, verse 2 and 3, kaya't lumakad si David
nakasama ang dalawa niyang asawa, sina Ahinoam na Jezreelita at si Abigail, ang byuda ni Nabal na taga Carmel. Paglilinaw lang po, noong unang panahon po kasi, pwede po yung dalawa yung asawa. Diba? Katulad nga ng pinag-uusapan namin sa Sunday School, pwede po yun. Dahil allowed yun noong unang panahon. Pero sa ngayon po, hindi na pwede. Diba? Isa lang ang asawa. Tuloy po natin. Isinama rin ni David ang kanyang mga tauhan, pati ang kanilang pamilya. Sa makatwid, nang nagpunta si Haring David sa Hebron, kasama niya yung kanyang pamilya at yung kanyang mga tauhan. Ano po yung nangyari pagdating doon sa Hebron? 2 Samuel chapter 2 verse 4, dumating sa Hebron ang mga taga-Juda at binuhusan nila ng langis si David bilang hari ng Juda. Ayan, no? Ginawang hari si Haring David. Sa panahong yon, paano po ba pinipili yung pagiging hari? Paano dinidesignate yung pagiging hari? Wala pa namang eleksyon noon, di ba? Wala pa namang mga sumasangguni. Okay. Ang pagpili ng hari noon ay ang Diyos mismo. Anointed by God. Ayan, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, anointed by God, bubuhusan ka ng horn of oil. Okay, paki-flash nga. Alam niyo, noong unang nagbabasa ako, sabi ko, ano bang klaseng oil yung binubuhos doon? Kasi binubuhusan niya ng oil eh. Diba? Ayan. Yung pong horn of oil, yan po yung ginagamit ng pinili ng Diyos kung sino yung magbubuhos doon. Kings are anointed using a flax or horn of oil. Ayan po yun. Diyan pala nakalagay. Akala ko noon, nakalagay lang sa isang botelya. Hindi pala. Diba? Nasa lalagyan pala parang sungay ng hayop. Yan po yung tinatawag na horn of oil. Ano ba yung sinisimbolo ng horn of oil? Ito yung ginagamit nila kapag anointed, no? Kapag pinili ka ng Diyos. Kapag sinabi kasi nating anointed ka ng Diyos, pinili ka talaga. Itinalaga ka ng Diyos bilang isang hari. Katulad din naman sa atin sa panahon natin ngayon, no? Kapag pinili ka, anointed by God, binubuhusan ng oil yan. Ewan ko sa panahon natin ngayon kung ganun pa rin ang practice. Hindi ko lang alam. Pero noon, sa Old Testament, yan ang ginagamit sa pagbuhos ng langis sa ulo ng isang pinili ng Diyos. At isa si Haring David dyan. Sa Awit chapter 78 verse 72, matuwid na namahala, na malakad na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. At si Haring David nga ay naging hari ng Israel. Binigyan siya ng integridad ng puso ng Diyos. Kapag sinabing integridad, yung may malinis na puso. At isa pa ang binigay sa kanya ay yung skillful hand. Anong ibig sabihin ng skillful hand? Kapag sinabing skillful hand, lahat ng gawin mo ay pagpapalain ng Diyos. Diba? Lahat. Alam naman natin kung ano naging buhay ni Haring David. Naging victorious siya. No? Lagi siyang nananalo sa anumang labanan. Ngayon, ano yung kaugnayan ng buhay ni Haring David sa buhay natin ngayon? No? I-assess po natin yung buhay natin. Mula noong pinili tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos mula sa madilim na kalagayan ng buhay natin. Dati namumuhay tayo sa kasalanan, pinili niya tayo, inalis niya tayo doon, at inilagay tayo sa walang hanggang kaliwanagan. Diba? So ano na ang nangyari sa buhay natin? Diba?
Ang lahat kaya ay sasang-ayon na tayo mula ng pinili ng Panginoon, tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Okay. Tulad ni Haring David, nang pinili siya ng Diyos, pinagpala siya. Katulad din naman natin sa panahon natin ngayon. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang Panginoon? Ayan, no? Kasi lahat ng pagpapala ay naranasan natin. Diba? Thank you, no? Lord, thank you. Abba Father, thank you. Lord Jesus Christ, thank you. Holy Spirit, thank you. Sapagkat sa lahat ng ito, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagpapala. Kung may pagpapala na po tayong tinatanggap, ngayon sa oras na ito, patuloy pa rin niyang aagos ang pagpapala sa buhay natin ngayon. Di ba? Parang dagat yan, parang alon yan sa dagat na patuloy na aagos patungo sa buhay natin ang pagpapala ng Diyos. Ayan. Okay. So sa patuloy na faithful stewards natin at ni Haring David, ano yung mga perks o parangal o gantimpala na ibinigay sa atin, di ba? Handpicked by God, ang rewards ay God's protection and guidance. And promoted by God, ang reward ay God's anointing. Kung si Haring David at tayo ngayon ay kontento na sa buhay natin, syempre nakaranas na tayo ng pagpapala. Kontento na ba tayo sa buhay natin ngayon? Okay na ba tayo? No? Okay na? Kasi nga, ang pagpapala ng Diyos ay naranasan na natin. Di ba? Subalit, dumating sa punto ng buhay ni Haring David na pinaalalahanan siya ng Diyos. Ano yon? Bakit dumating sa buhay ni Haring David na pinaalalahanan siya ng Diyos? Samantalang si Haring David ay pinaburan ng Diyos, pinagtagumpay sa lahat ng laban, ginawang hari, at eto ngayon ang nangyari. Diba? Nagkaroon ng kasalanan si Haring David. So tayo rin pala, kahit na tayo ay pinaburan ng Diyos, dumadating sa punto ng buhay natin na tayo'y nagkakasala. Sumasablay. Di ba? Siyempre, tao pa rin naman tayo. Di ba? Katulad nga doon sa 2 Samuel chapter 12 verse 9. Ang sabi ng Diyos, bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Diba? Sa kabila ng pagiging kampante, no, naging hari na siya, sagana na siya sa lahat ng bagay, nagkasala si Haring David. At ano yung kasalanan niya? Dalawa agad. Diba? Adultery and murder. Bagamat hindi naman siya talagang pumatay kay Urias, pero siya yung nagplano kung paano mamamatay si Urias. Kaya niya pinapatay para makuha niya ang asawa ni Urias na si Bathsheba. 'Di ba? Ang dami niya nagawang labanan, nagtagumpay siya. Subalit nagkamali si Haring David. 'Di ba? Nagkamali siya. Nakagawa siya ng pagkakamali. Tayo man sa panahon natin ngayon, kung hindi man tayo nakagawa ng pagkakamali, kahit na tayo faithful servant, faithful steward ng Diyos, nakakaranas pa rin tayo ng daluyong ng buhay. Nakakaranas pa rin tayo ng mga kabiguan, ng kahirapan. Anong ginawa ni Haring David nung nalaman niya na siya'y nagkamali? Alam niyo, ganito na po ang itsura ni Haring David nung siya ay magkasala. Ganito na po, ayan. Asan na yung skillful hand niya?
na ginamit niya para makatulong. Asa na yon? Wala na. Nabahiran na ng dugo o punong-puno ng dugo yung kanyang kamay. Asan na yung puso niya na punong-puno ng integridad? Ayan na po ang kanyang kalagayan ngayon. Tainted heart. May bahid ng dungis. May bahid ng pagkakasala. May bahid ng pagpatay. Diba? Ayan na siya ngayon. Tainted heart, tainted hand. Asan na yung Haring David na pinaburan ng Diyos? Subalit, si Haring David ay hindi na natili sa kanyang pagkakamali. Okay. Ayon doon sa 2 Samuel chapter 12 verse 13. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. At ang sabi ni Nathan, Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you, and you won't die for this. Sa wikang Tagalog, sinabi ni David kay Nathan, nagkamali ako kay Yahweh. Subalit, ayon kay Nathan, sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. So, pag tayo'y nagkamali, tumulad po tayo kay Haring David. Bagamat hari na siya, nagkakamali siya, subalit inaamin niya ang kanyang pagkakamali, nagsisi siya sa kanyang ginawa, at siya man ay pinatawad ng Diyos. Kung tayo man po ngayon ay nakakaranas din ng katulad ng kay Haring David, lumapit po tayo sa Diyos. Kung tayo man ngayon ay nakakaranas ng kabiguan sa buhay, ng dagok sa buhay, ng mga problema, ng mga pagsubok, naapektuhan ba ang pagiging faithful steward natin? Naapektuhan kaya? Dapat hindi. No? Ano man yung bagay na dumating sa buhay natin, hindi tayo dapat maapektuhan ng mga problemang yan. Still, no? Maging faithful servant po tayo. Maging faithful steward po tayo. At pangasiwaan natin ng maayos ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Bilang conclusion po, ang isang matapat na katiwala ng Diyos ay nasasangkapan ng katapatan, faithful, trustworthy, mapagkakatiwalaan. Bilang faithful steward, tayo ay pinili ng Diyos, handpicked by God, rewards God protection and guidance, promoted by God, at ang rewards natin ay God's anointing, rebuked by God, at ang rewards natin ay God's forgiveness. Diba? Okay. Bagamat tayo ay faithful steward, kailangan nating bantayan yung ating puso upang hindi tayo magkasala. Bilang faithful steward, nakakaranas po tayo kung minsan ng kabiguan, no, kahirapan sa buhay. Kapatid, patuloy lamang tayong maging tapat at ang Diyos ay makatarungan. Pagpapalain niya tayo kung tayo ay magpapatuloy sa pagiging tapat na katiwala. Sapagkat ang tapat na katiwala ay masunurin sa salita ng Diyos. Amen. Pwede ba nating awitin yung inawit natin kanina? Ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. Habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon,
sa mensahe na aming narinig. Minsan pa, Panginoon, pinaalalahanan mo kami na kami ay maging dapat na tapat, mapagkakatiwalaan, faithful steward sa mga bagay na pinagkatiwala mo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Maraming salamat po. Ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay darako naman po tayo sa pagkakaloob. Ayon po sa Deuteronomy 8, verse 18, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to give wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your father, as it is this day." Bilang po mga katiwala po ng Panginoon, tayo po ay inutusan po niya na ibalik po natin sa Kanya ang mga natatanggap po natin pagpapala at maging good steward po tayo sa mga blessing po na natatanggap po natin. At ang pangako po ng Panginoon sa bawat isa na hindi naman po niya tayo pababayaan at patuloy niya po tayong i-bless maging ang ating mga mahal sa buhay. Atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Panginoon, dakila ka po't makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin at sinasamba sa oras nito. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin sa buhay ng bawat isa, sa mga pagpapala na patuloy mong binibigay sa pag-iingat at sa kalakasan. Marami pong salamat, Lord. Kayo nga po ang patuloy na mag-bless sa kabuhayan ng bawat isa, sa mga resources po namin at gawin mo kaming good steward, O Lord, sa mga blessing namin na natatanggap nang sa ganun ay mabalik namin to sa iyo, Panginoon, sa iyong gawain at mapaunlad, Panginoon, ang iyong mga gawain. Ganun din ay mabahagi namin sa aming mga kapwa, Panginoon, na nangangailangan. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Wala po muna tayong family presentation. Sa announcement po natin, sa next Sunday po ang schedule po natin. Wala po muna tayong Sunday school. Diretso po tayo ng worship service ng 9 a.m. po due to our Christmas party po, kaya wala po tayong Sunday school. At praise and worship practice po every Saturday po. Mostly po nag-start sila ng 9 ng umaga. At intercessory prayer po every Saturday po, 5:30 hanggang 7 ng umaga po. Midweek service po every Wednesday, 5:30 hanggang 6:30 po ng gabi. Ang atin pong opening prayer for next Sunday, si Sister Merly Bedia. Ang ating offertory prayer po, si Sister Yeshwel. Speaker po natin next Sunday, si Pastor John Peñaranda. Pastoral prayer po, Pastora Mila. At maraming salamat po sa Almasan family para po sa Bulaklak. Ang next flower offering po natin, ang Salot family. At next po, yung family presentation, the Guzman family po. Ayan po.
At meron patuloy po yung ating Damayan Burial Package po na worth 250 per month po yan. Kung sino po interested, makipag-ugnayan lamang po kay Pastor Bert. At patuloy po nating suportahan yung ating Project Hagay. Meron po tayo diyang 5 pesos per day po. At kung gusto niyo naman po yung Project Hagay Puzzle po, meron din po. Kung sino po interested, makipag-ugnayan po kay Sister Miles. At yung mga hindi pa po naka-fill up ng membership form, makipag-ugnayan po muli kayo kay Sister Miles para po makakuha kayo ng form po. Yung cleaners po sa Saturday, kung sino po yung available, punta po kayo para po makapaglinis po tayo. At yun po, sa Sunday na po yung ating Christmas party, December 15. Ang contribution po natin na 300. Kung magbibigay po kayo, every family po to, per family po yung 300 para po to sa gift and prizes po sa games natin, sa mga bata po. At yung raffle ticket po natin, still available pa po. Meron pa po worth 50 pesos po kung sino po interested din pong bumili. Makipag-ugnayan po muli kay Sister Miles. Ayan, yung pagkain po natin, alam nyo naman po na yung mga group nyo po. So, mag-usap-usap na pa kayo para mas clear na po kung paano pong setup yung gagawin nyo po. Meron pa po bang karagdagang announcement? Kung wala na po, inaaniyahan ko na po si Pastor Bert para po sa ating benediction. Yun po. May council meeting daw po mamaya kasi hindi po nakapag-council meeting last week. So, mamaya daw po may council meeting po. Yan po, muli po, inaaniyahan ko po si Pastor Bert para po sa ating benediction. Marami pong salamat, aming Amang Banal, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, sapagkat ikaw ang Diyos na lagi nang nagmamalasakit sa bawat isa. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa mensahe na amin pong narinig sa araw na ito sa pamagitan ng iyong lingkod, na Sister Beron. Nilagay mo sa kanyang puso ang mensaheng ito sapagkat ito ang kailangan ng inyong mga anak habang kami ay nabubuhay at naglalakbay sa sanlibutan ito. Pagpalain mo nga po ang kanyang buong sambahayan at ang kanyang mga tinatangkilik ay kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila upang maging huwaran ang kanilang pamilya at ganun din, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa umagang ito, O Diyos, kami ay nagbibigay sa iyo ng papuri at pasasalamat sapagkat ang lahat ng mga pagpapala na binanggit mula sa mensaheng ito ay tunay, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa lahat ng iyong mga anak na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya at sa inyong buong sambahayan sapagkat nalulugod ang Diyos na tayo'y pagpalain sapagkat nakita niya sa bawat isa sa atin na tayo'y namumuhay ayon sa kanyang mga salita at itinuro na tayo lagi ay ipagkatiwala ang lahat ng ating mga pangailangan sa Kanya.
Kaya salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na siyang may gawa ng lahat ng ito, ay amin pong tinatanggap at pinapupurihan kayo sapagkat darating sa bawat sambahayan ang mga pagpapalang nabanggit sa araw na ito na kailangan ng inyong mga anak. Kaya naman, dahil sa iyong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pagsamba namin ayon sa iyong banal na kalooban, mula sa kabuturan ng aming puso, na kung paano mong ipinadama sa amin ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng mensahe na aming narinig sa araw na ito, kami naman, na mga anak mo na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan, na kami ay gumagalang sa iyo, kami ay magpapadama sa iyo ng aming pagsunod ng ayon sa iyong kalooban, ng aming pagpupuri, ng aming pasasalamat, ng aming pagsamba at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat.